Praise the Lord, and it's so good na muli ay tayo ay magkaroon ng pagkakataong ito. This is a special class po natin. Ang ating pong Bible study actually ay ginawa na po nating leadership training at nilipat po natin ng Monday dahil marami pong gustong mag-join live po sa ating discussion, and kagaya nga po ng sinasabi ng ating awitin at sinasabi ni Haring David na dapat lahat po tayo ay nananabik sa presensya ng ating Panginoon, and lahat po tayo sabik din na mapag-aralan ang salita ng Panginoon. And tonight ay first ng ating pong leadership, church leadership and advancement training po natin. And welcome po sa lahat. Bago po ang ating pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral sa first lesson po natin, which is introduction po ito ng leadership. Pakinggan po natin ang sasabihin po sa atin ng ating pong missionary, at siya din po ang head or nangunguna sa department ng leadership sa ating pong organization dito po sa ALJC Philippines, at siya po ay may mensahe po para sa atin, at pakinggan po natin ang ating missionary, Brother Mark Naimi. Okay, anyway, bago po tayo sa ating pong pagpapatuloy, bago po natin pakinggan ang message po sa atin ng ating missionary and also the General Superintendent of ALJC Philippines. Ito po ang ating programa ng Apostolic School of Leaders. Ito po ay brainchild po natin and program para po sa pag-develop ng mga leaders. So alam po natin mga kapatid, hindi po basta-basta na ilagay ka lang sa posisyon and then leader ka na. Ang pagiging leader, ito po ay may maraming mga bagay na kung susundin po natin, ang ating pong mapakinggan. Ang lahat po ng ito ay napag-aralan ng mabuti, at ito po ay gagawin nating applicable sa ating pong Philippine settings po natin, lalo na sa church. So ang leadership na ito na training, hindi lamang po para ito sa church, no? Hindi lamang sa mga graduate ng Bible School, hindi lamang ito sa mga department leaders natin, small group leaders, but also this is good for individual growth, and maging sa mga nagsisikap na ika nga ay magbukas o magsimula ng negosyo, pwede rin po ito. And maging sa mga supervisors po natin, sa mga managers po, dyan sa mga kumpanya na meron na po tayo ngayon, no? Na mga managers, meron po tayong mga kapatirang mga masabi nating supervisory levels po sila, at ang iba naman ay may mga hinahawakan na ng mga tao, ay ito po ay tulong ng maigi. In fact, ang lessons po na ating ginagamit ay ginagamit po ito kahit sa mga malalaking kumpanya. And alam nyo po ba na itong mga seminars na ay nagkakahalaga po ito ng hindi bababa sa 5,000 ang bawat sesyon, kung tutusin, at mga kumpanya po ay nagbabayad para po na mapakinggan ang mga aral na ito at mga lessons. Now, okay na. Mahina bang mic? Okay na. And siyempre, ang atin pong desire dito, ito po ay libre, free po nating binibigay, dahil ang ating pong desire ay may mga leaders po tayong mag-improve, mag-advance, at
siyempre ay makaproduce po tayo ng new generation of leaders. That is why tinawag po natin itong Apostolic School of Leaders. Ang focus nito ay leadership issues lamang po. Sige, ma'am. And ito po ay malaking benepisyo sa bawat individual, no? And makakatulong po sa ating paglago. All right. So okay na tayo. Ayos na. All right. So ngayon pakinggan po natin ang ating pong missionary sa kanyang pong paunang salita dito po sa pagbubukas po ng ating training sa church leadership and advancement. Sige po. Desperate straits. Signs of the times are all around us, both in the natural and spiritual realms. We see false teachers preaching false gospels, false Christs leading people astray, wars, rumors of wars, earthquakes increasing in frequency and intensity, never before known diseases, a terrible increase in ungodly behavior, an unparalleled hatred against everything that is good and holy, and persecution against Christians. This is truly a dark hour, but the good news is we are the light of the world. I thank God for the apostolic message and the apostolic experience, but sadly, the apostolic movement of our time has been somewhat slow to realize, first, who we are, second, where we are on God's timetable, and most importantly, what our role is in God's wonderful plan. Our purpose is not just to have good church services. We have a mandate to take the full gospel message to the entire world. Our mission will never be complete until every person on planet Earth has had an opportunity to hear and to obey the gospel message. The greatest need of our hour is for well-equipped leaders, empowered with both a clear understanding of the gospel, along with the skills to win souls, make disciples, and develop and deploy Christian leaders. Our Savior's one and only prayer request was for us to pray that God would send out laborers to reap in his harvest field. I note that the scripture does not say that we should pray for laborers to be trained to go into the harvest. Why is that? Well, that's because that part is our job. The leaders of today are to continuously be preparing tomorrow's leaders all the time, praying for God to stir up and send them into his great harvest field. You and I have been entrusted with the only message that can prepare a soul for eternity. I thank God that you are participating in these leadership development classes. My prayer is that they will be a great blessing both to you and to your ministries. God bless you. In Jesus' name. Praise the Lord. So, po ay isa sa mga pamamaraan po natin na mas lalo pa po nating mapalawak ang ating pong mga gawain. And we have to remember na ang training po na ito, hindi lamang po ito naka-focus na dapat mag-pastor talaga o kaya ay kumbaga abutin mo talaga yung matataas na posisyon. Ito po ay magiging effective tayo. Ang purpose nito ay para maging effective tayo ng mga leaders ng lahat ng areas. Tanda natin na ang pagiging leader natin hindi lamang sa church. Ang karamihan po sa atin ay nagtatrabaho. Iba po sa atin may mga negosyo. And kapag hindi po tayo mag-aral ng tamang principles ng leadership, ay nalilimitahan ang ating growth. Yun po yung dahilan bakit ang ibang pastor ganito pong inabot, ang iba namang pastor ay ganito lang ang inabot, iba namang pastor doon ang inabot. Dahil po yun sa kanilang mga kakayahan sa pamumuno. However, you have to remember this, that in leadership, there are many kinds of leaders. May mga leaders po na masabi po nating tyrant, kung tawagin, mga malupit. Mga masasabi po natin na on their own sense, sila ay successful leader, pero gumagamit sila ng mga dahas
No? Gumagamit sila ng mga pananakot. So, sa totoo lang, no, a good leader never use threat. Pag mabuti kang leader, hindi mo kailangan gumamit ng pananakot. Kung minsan, merong mga leaders na dahil ang tao ay ayaw sumunod sa kanya, sasabihin niya na pag hindi ka sumunod, yan ay pagre-rebelde sa leader mo at ikaw ay mapupunta sa impyerno. Minsan may mga ganon inabot, ano? Pero sa totoo lang, kapag ikaw ay naintindihan mo how leadership goes, ang kailangan mo actually sa tao ay i-influence mo siya rather than takutin mo siya. Pag sinabi nating takutin, susunod siya sa iyo. Kunwari, for example, ako ang may-ari ng isang kumpanya or ako manager. And then, mga empleyado ko kayo lahat. So ngayon, pag ayaw ninyo akong sundin, i-fire out ko kayo. Yeah? Pag ayaw nyo sumunod, you're fired the next day. So, susunod ka kasi takot kang mawala ng trabaho. Diba? Pero, iba po ang tinatawag na influence, kumbaga gumagamit ka ng influence sa isang tao. Ibig sabihin, ganito po ang nangyayari. The same na task, the same na tao, iba ang approach. Pag nag-approach ka ng influence, meaning pinapaunawa mo sa kanya bakit niya gagawin. Ibig sabihin, kailangan makumbinsi mo siya na kailangan niya yung gawin ng buong puso at buong kaisipan. Na hindi siya napipilitan, kundi mamahalin niya ang kanyang ginagawa. Yun po yung pinakamaganda na lahat ng tao, kaya ikaw leader, kasi hindi ka pwede maging leader na wala kang nililid. Tama ba? Paano ka maging leader kung ikaw lang mag-isa? Di leader ka sa sarili mo. Okay din naman, no? Kasi doon naman nagsisimula, leader ka sa sarili mo. Pero kailangan po nating mag-advance. Now, maraming mga tao kasi ang masyadong masabi po natin na mga extremist, no? Pagdating sa mga tinuturo sa church. Maraming nagsasabi na hindi dapat ginagamit yung mga non-buwanes na mga aklat or na mga resources. Hindi dapat gumagamit ng mga nasa, kumbaga, hindi nga daw nila natuntun yung katotohanan. Ang plan of salvation, bakit mo sila papakinggan? Now, tandaan natin mga kapatid, ang pag-aaralan natin ay leadership, hindi doctrine. Okay? Leadership po ito, hindi po doctrine. At ang leadership is a skill that is learned and studied through proven. Ibig sabihin, pag sinabi nating principle, tandaan po ninyo ito. Mapunta ka man sa Amerika, mapunta ka man sa Europa, mapunta ka sa Asia, sa China, sa Australia, sa Africa, kahit saan ka mapunta, the same proven principles. At yan po ang ating mga pag-aaralan. Now, tingnan natin at basahin natin ang payo ni Jethro. Now, tandaan natin, si Jethro ay isang priest ng Midian, pero hindi ang kanyang Diyos, hindi ang Diyos ni Moses. Pagkabasihan kasi natin ito, mga kapatid, yung iniisip ng iba na dapat ang pag-aralan mo lang ay mga one God believer books or mga authors or yung dapat ang ating text ay mga galing sa mga scholars ng Oneness movement. Okay din po yan kung available. Pero tandaan natin na sa time ni Moses, si Moses nag-aral ng sobrang haba. 40 years nagpakatalubhasa itong si Moses sa Egypt. And then, another 40 years ay sinanay siya ng Diyos sa wilderness. At ang kanyang father-in-law na si Jethro, tandaan po ninyo hindi po yan
believer ng Diyos ni Abraham. Siya po'y priest ng Midian at iba din po ang kanyang kung sa ating pa religion. Now ngayon, ano ang nangyari? Kumbaga pinasyalan niya si Moses habang nandun sa wilderness dahil narinig niya ang Midian po. Yun po ngayon ang part ng Saudi Arabia. Yan. Kaya Saudians itong si Jethro. And pinuntahan niya si Moses. Habang nandun siya kay Moses, napansin niya, hindi tama yung ginagawa ni Moses. Imagine ka, doctorate na yun, si Moses. At ang Diyos, kasama ni Moses. Kinakausap siya ng Diyos. Pero ang tanong, bakit hindi siya tinuruan ng Panginoon? Dahil may mga bagay na dapat tayo ang mag-aral. May mga bagay, hindi yun po pwede na puro ka na lang spoon feed. Kailangan tayo, dito pinapakita na may mga wisdom yung ibang tao na kahit na sila'y, sabihin pa natin, wala sila sa katotohanan, pero may wisdom. Ibig sabihin, meron kang matutunan. So, never close your door dahil lang sa iba ang kanyang pananampalataya kaysa sa'yo. Maliban kung doktrin ang inyong pag-usapan. Pero kung sa mga ganitong mga bagay, i-welcome mo ang mga magagandang bagay. Ibig sabihin, ikaw na yung bahala na mag-filter kung ano yung mga bagay na pwede mong magamit para sa iyong sarili at sa advancement ng ibinigay sa iyo ng Panginoon na mga talents. O kung inyong maalala, yung parable of talents, ito po yung number 1 na example na ayaw ng ating Panginoon na hindi po tayo umaabanse. Baka po nasanay lang po tayo na kung ano na lang ang meron, kung ano lang yung nandyan sa atin, ganyan lang yung church ko, okay na yan, maghintay kami ng rapture. Baka iniisip natin, okay lang ang Panginoon sa ganun. Tandaan natin, kahit hindi pa nalugi. Pero kung walang tubo, patay kang bata ka. Ika nga ang ating Panginoon, sabi niya nga, kahit kunti na lang sana may tubo, kung wari, isang talento. Ang talent kasi malaking bagay yon. Isang taon na sweldo yon. Now ngayon, sabihin na lang natin, kahit 1.5 na lang, hindi na magagalit ang Panginoon. Ang problema talaga sa atin, mga kapatid, is that na ang karamihan sa atin ay nakontento sa mga bagay na meron tayo because we do not want to pay the price. Ayaw natin bayaran ang halaga ng growth. So yun pong problema. Kasi ang growth at ang inconvenience magkasabay. And never nagkasama ang comfort at ang growth. Tandaan po natin yan. Never po yan nagkasama ang comfort at ang convenience sa growth. One way or the other. If you want growth, gusto mo kaganyan, mag-improve ka sa buhay mo, upo ka lang dyan ng upo, palagay mo mag-improve buhay mo. Sabihin mo na lang natin, nandiyan ka, matindi ka manalangin, nandiyan ang mesa, panalangin mo, Lord, padala mo kami ng beef steak ngayong gabi. Lord, gusto ko ng inihaw na tuna ngayong gabi, Lord. Subukan ninyo, kahit sino sa atin, try nyo. Kung may anghel na pupunta o taong pupunta sa bahay mo, pagkatapos magdadala sa luto na ang tuna mo, tapos kakain ka na lang. Hindi nangyayari yung ganun. Tama po ba? Paano nangyayari yung mga bagay-bagay? Nagtatrabaho tayo. Diba? Ibig sabihin, nagsisikap tayo. Kaya nga, tingnan natin, na nung Jethro, mali ang ginagawa ni Moses, pero makita ninyo sa wisdom na meron si Moses, hindi siya nagreklamo sa payo ni Jethro. Itong payo ni Jethro. Ay, sorry. Ito lang aking Wala. Yun. Sabi and you shall choose out of all the people able men, such as fear God, men of hating covetousness, and place them over the people to be leaders of thousands. Makita niyong wisdom ni
Ang wisdom ni Jethro, ang sabi ni Jethro, sabi niya yung may mga kakayahan. So palagay ninyo pagkagising nila sa mundong ito, may mga kakayahan na yung mga yon na parang automatic meron ka na kaagad skills. Ibig sabihin kung man ka or able man and woman ka, ibig sabihin nag-aral ka. Nagpakadalubhasa ka. No? May ginagawa ka, yun ang ibig sabihin. At may takot sa Diyos. So alam, dahil priest of Midian itong si Jethro, alam niya na kung ang tao ay walang takot sa Diyos, hindi mo magamit ng maayos. At hindi mo talaga magamit ng tama. Kasi kagaya niya, may mga leader na sabihin natin, very successful. Pero matindi pala. Imagine ka na nagiging naabot nilang mataas na antas ng pagiging leader pero gumagamit pala sila ng taas, pinapatay nilang gusto nilang patayin. So ibig sabihin hindi lahat po ng ganong klaseng level ng leadership ay tama. So dapat number 1, the leader is the one who fear God. So take note sa Exodus 18:21, nauna ang evil men. Ibig sabihin, ang mga plano ng Diyos darating sa iyo kapag nakahanda ka. Huwag mong hintayin na i-appoint ka saka ka mag-aral. Huwag mong hintayin na dumating ka na sa punto na, kung wari, magre-negosyo ka. Huwag mong hintayin na may negosyo ka na saka ka mag-aral. Ang mangyayari, malulugi ka pa. Pag nalugi ka, baka ma-frustrate ka lang. Ibig sabihin, bago pa man ang lahat ng bagay, pag-aralan mo na ng mabuti. Now ngayon, sasabihin natin, nakakapagod kasi mag-aral. Gaya niya, pupunta kayo dito every Monday, pero ang good news naman sa nakaka-attend dito, kapag nag-enroll kayo, wala kayong exam. Walang exam. Basta mag-attend dito. Ito ang maganda. Kapag kayo ay nag-attend dito, walang exam. Pero kailan nyo mag-enroll kung gusto nyo mag-certificate? Kasi commitment yun Dapat may commitment kayo So dapat kayong mag-enroll. Pero sa mga gustong mag-attend lang, ayaw mag-enroll, na ayaw ng certificate, okay lang kasi marami ka pa rin namang matutunan dito. Personal use mo. No? Pero siyempre, magiging magandang bagay ito sa ating mga gagamitin ng Panginoon sa gawain kasi mahalaga po ang ating i-discuss. And I believe in 1 year, marami po tayong matutunan dito na ayos na po ang ating inaayos po ang ating curriculum. And ito po ang sabi ni Jethro, men of truth. Ibig sabihin, mga taong hindi nagsisinungaling. Okay? At mga taong galit sa pagiging gahaman. Ayon. Hindi greedy. Covetousness kasi, yung mga bagay ba na, kasi delikado sa leader pagka covetous ang leader, abay, siyempre kung anong interest niya, yun lang ang kanya. And place them, take note, over the people to be leaders of thousands. So may leader ang 1,000, ang thousands, may leader ang hundreds, may leader ang 50s, at may leader pang 10s. So ibig sabihin, ang leadership ay may kanya-kanyang antas. So hindi ibig sabihin na kung nag-aral ka dito, kailangan maging leader ka ng ganito kagad. It is a progressive promotion. Hindi, as you prepare yourself, saka lang aangat ang iyong estado bilang isang leader. So, binibigyan ka ayon sa iyong kakayahan. Napunan ninyo, balik tayo sa parable of the talent. Di ba ang sabi rito? And their master gave them according. Di ba? Ayon sa kanilang kakayahan.
So ang iba, ang isa'y 5, ang isa'y 2, ang isa'y 1. Kasi yun lang ang kaya niya. So it doesn't matter to God kung anong kakayahan mo. Sa mata ng Panginoon, hindi mo kailangan magtapos ng kolehiyo, hindi mo kailangan magiging isang professional sa larangan ng masabi po nating secular na kurso. Ang pinaka mahalaga po dito actually ay ikaw ay willing to learn. That is why ang pinili ng Panginoon, unang-una mga ordinaryo mga fishermen. Kasi doon siya magsisimula. So wala po dito yung natapos ka, advantage lang ang nakatapos. Okay, hindi po natin minamalit na dapat makatapos kayo ng kolehiyo. Okay? Kung may oportunidad, gawin nyo. Pero kung wala na, kumbaga lampas ka na sa edad. Kumbaga kung sa mga isda pa, pag-graduate ka na. Bilasa ka na. Hindi ka nga. Oo. Ano na lang ang gawin mo? Mag-improve na lang sa sarili mo sa mga bagay kagaya nito. Dahil dito ay matutunan mo pa rin ang mga bagay. Hindi naman lahat ng kailangan natin natutunan natin sa school. May maalala ba kayong natutunan kayo sa school na talagang nagamit ninyo? Sino sa inyong gumagamit ng algebra? Mamalingki ka lang tapos may tuna, may hasa-hasa, may ano tapos gagamit ka pa ng algebra xy squared equals di ba? Hindi mo naman ginagamit yung gano'n, di ba? Pero siyempre, habang palawak ng palawak ang iyong mga responsibilidad, may pagkakataon talaga na magagamit mo yon dahil sa iyong kailangan. Alam niyo yung mga ganong mataas na antas ng mathematics, yan po ay para sa mga complex problem. Pag engineering ka na, okay, ikaw ng designer dyan, mangangailangan ka ng algebra at saka ng calculus. Ang calculus, pinakamataas na yan na antas ng computation para malaman mo ang sagot sa isang napakahirap sagutin na mga bagay, no? So, ang pag-aaral po natin mga kapatid ay in the Bible, marami po tayong makita na mga pagkakataon na ang nagagawa ng isang tao ay nakadepende sa kanyang preparations. Right? Now, itong sabi ng Proverbs 22 verse 29. Ba't hindi gumagana ang aking clicker? May battery ba, Iri? Ayan. Ito tingnan ninyo. Ito ay God's Word version. Do you see a person who is efficient in his work? Yan. Nakakita ba kayo ng tao na magaling sa trabaho? He will serve kings. He will not serve unknown people. Ibig sabihin, if you study and strive for excellence, ang iyong pagsisikap na maghanda ng iyong sarili, aangat ng sarili mo sa sosyedad at maging sa iyong vicinity na tinatawag. Ibig sabihin, kapag ikaw ay, ito lang ang ating basyan. Bakit ang isang tao ay nagtutulak ng kariton? Palagay ninyo. Kung yan ay binigyan siya kunwari ng pagkakataon na maging manager, palagay nyo hindi niya pipiliin ang manager? Di ba pipiliin niya? Pero bakit hindi siya naging manager? Ba't hindi siya umabot sa ganun? Di ba? Kasi hindi siya nakahanda doon. Wala siyang alam doon. So, nagtutulak siya ng kariton kasi yun lang ang kaya niyang gawin. Yan. Okay? So, ganun lang po, no? Kailangan tayo, hindi lang tayo na nagtitraining, kundi i-apply natin sa ating mga trabaho. Kasi ang inyong natutunan ay nagmamanifest sa inyong ginagawa. Sa produkto mo. Ibig sabihin, ganito yon. Ang epekto ng iyong trabaho, ang siyang magdadala sa iyo sa promotion. Ang ginagawa mo sa trabaho. So kung tamad ka, definitely huwag kang umasa ma-promote.
Kung ikaw ay laging palpak ang trabaho mo, huwag kang umasang ma-promote ka. Pero kung ang iyong trabaho ay maigi, mabuti, mapupromote ka. Pero saan galing yon? Dahil yon sa pagsisikap mo na maging mabuting manggagawa. Paano ka magiging mabuting manggagawa? Dahil yan sa iyong paghahanda, pag-aaral, pagsisikap. So lahat ng ito, mga kapatid, nagsisimula sa sacrifice. That is why to be a leader means you need to accept self-sacrifice. Itong pag-attend na ito, kasama ito sa self-sacrifice. Meaning, you invest now. Para bang ganito? Dalawa lang ang tao. Ang isa, utusan. Ang isa, taga-utos. Tama? Ang utusan, o ang mga mababang, kunwari, sabihin na lang natin ng mga sa construction na lang tayo magtingin. Ang construction worker at saka yung supervisor na yung engineer. Sabihin na lang natin. Ang isa utusan, ang isa taga-utos. Bakit kaya nagkaganon? Kasi itong construction worker, ang kanyang principle ay enjoy now, pay later. So dahil hindi siya nag-aral, nag-enjoy siya. Nag-enjoy siya magbulakbol. Hindi ba nakaka-enjoy magbulakbol? Exciting. Ay, nakasubok ako one time. Exciting talaga, kaso pagbalik namin, puro kami failure. Kasi tinandaan ng teacher namin yung lahat ng hindi pumasok. Inanood ba naman kami ng sine? Nagyaya yung aming classmate. Ay, wala ang teacher. Tayo na. Eh di, nagbulakbol kami lahat. Si kalati lang yung naiwan. Kalati kami lahat, umalis. Pagbalik namin, puro zero na kami. Pero kapag ikaw naman, ito namang mga engineer, ano naman yon? Anong kanilang nagiging principle? Pay now, enjoy later. So, ganun lang po yan. Ganun lang po yan. If you will not pay the price, do not expect gain. So, talagang may pagsisikap po tayo. Alright. So, dito na po tayo. Leadership 101. The introduction po tayo. Wala talaga. Hindi ko magana yung aking clicker. Wala itong battery. Okay na ba? Ayun. Alright. The key to success of a goal, endeavor, or a vision is the ability to lead others successfully. So, tanda natin yan, ano? Ang isang mabuting ika nga ay nakahandang leader or able leader can lead to success. Kung may goal sila, may vision, like for example sa church, kailangan ay meron tayong kakayahan para na mamuno sa ating pong mga subordinates, ika nga. No? Okay, now, things to keep in mind as a leader. Number 1, everything rises and falls on leadership. Ang iba, gusto pa nilang baguhin ang statement na ito. Sinasabi ng iba, almost everything rises and falls on leadership. Meaning, pag sinabi mong almost, meron pang hindi nakasali. May mga areas pa. Pero mga kapatid, if you want to be a good leader, you must ready to take the blame. Tandaan po natin yan. At ang pag-angat ng ating organization, ng ating church, o ng ating kumpanya, o ng iyong negosyo, ay nakadepende sa kung gaano ka kagaling mamuno. At the same time, it rises with you and it falls with you. So, wag po tayong maghanap. Sabi ko nga, a good leader, ang tama at mabuting leader, ay naghahanap ng paraan, hindi dahilan. Huwag kang maghanap ng madahilan. Maghanap ka ng paraan. Yun yung
maganda na ma-develop natin dahil ang lahat ng bagay ay nakadepende po sa atin. Now, for example, ikaw, pastor ka, or ikaw, small group leader ka na lang, sabihin na natin dito sa church, department leader ka. Kapag ang iyong department or ang iyong group ay hindi nag-i-improve, huwag kang maghanap ng dahilan na maituro. Kung di, ang hanapin mo ay ano ang mga kailangan mong ayusin, ano ang mga kailangan mong idagdag at ibawas, ano ang iyong mga strategies na pwede mong mabago, at ano bang kulang. Yan. So, unang-una sa ating mga sarili talaga, turo natin sa sarili natin. Huwag tayong maghanap ng, nasisira yung church namin dahil lang sa kanila yan eh. Okay din yun. Maring tama ka naman. Kaya lang, pag diyan ka mag-dwell, hindi ka makamove on. Hindi ka mag-improve. Ang isipin mo na may mga dapat kang gawin na hindi mo nagawa, so dapat mong ayusin. So yun po ang kailangan natin. Number 2, the effectiveness of your work will never rise above your The effectiveness of your work will never rise above your ability to lead and influence others. Yan. Yan, kagaya niyan. Ang isang dapat may vision. Tama? Pero kung ang pastor ay hindi marunong, or sabihin na natin, hindi niya pinag-aralan kung paano niya ma-influence ang tao para maintindihan ang vision at para na ang mga taong ito ay sumama sa vision, hindi magkakaroon ng katuparan ng vision. Now, kagaya niyan, kay Nehemiah, dahil kasama din po ito sa ating pag-aralan, the leadership by Nehemiah in the later part of our lessons sa buong kursong ito. Pag-aralan natin ang approach ni Nehemiah dahil si Nehemiah ang isa sa pinaka-eksaktong senaryo na kung saan napakaraming mga leader, napakaraming mga pastor, napakaraming mga kahit sabihin pa natin ng mga executives ang nagdadanas ng ganong klaseng sitwasyon. Ang sitwasyon, for example, na maraming humahadlang sa gusto mo. Maraming harang. Kung sa negosyo pa, maraming kompetensya. At hindi lang yan, sinisiraan ka pa ng kakompetensya mo. So anong gawin mo? Si Nehemiah nakalampas dyan. Una, pagsimula niya sa kanyang vision na ibalik ang walls of Jerusalem and ang temple, walang pera. Karamihan sa atin, pag nag-start tayo ng work, wala talagang pera. May pera man kakaunti, baka tama lang sa mga poste. O baka pundasyon lang ng poste. So, kapag hindi natin makita at maintindihan na may posibilidad, no? At kapag tayo ay nag-focus lamang sa ganong mga weaknesses, hindi pala tayo makasimula. Si Nehemiah, nagsimula siya, wala lahat. At pagdating niya sa Jerusalem, maraming nangantyaw, marami ang pumigil, marami ang humadlang. So, ang dami nating mga desire sa buhay. Sa totoo lang, tandaan ninyo ito, marami kayong mga pangarap sa buhay. Pero, ang bawat pangarap, may sariling kalaban. May sariling kalaban. Ibig sabihin, nandun yan, humahadlang yan. Ano ang gagawin mo? Now, ito pa ang matindi na nadanasan ni Nehemiah. Hindi lang sa marami silang kalaban, kundi naubusan ng apoy at ng gana ang mga Israelita mismo. Parang nasabi nila, parang may mga buhay din kami, may mga pamilya din kami, may mga farm din kami na dapat naming ayusin. So, ang dami nilang kadahilanan. So, kung ikaw leader, anong gawin mo?
For example lang yan, maibalik natin yan sa church. Maraming ayaw magsimba. Kasi maraming dahilan. Ganito, hindi ako makasimba, pastor. Hindi ako makano, brother. Hindi ako makasimba kasi ganito, ganyan. Anong gagawin mo? Banata mo sa pulpito? Mas lalong mawala yun. Di ba? Pagdating niya, iba sa atin dito. Ang pinipili, pera lang. Kung ako sa inyo, tumigil na kayo. Abay, tigil talaga yun. Pero may mga pamamaraan po yun. May mga approaches na tama. Alright? So, pagiging leader, hindi po pwedeng ipilit mong gusto mo. Parang ganito lang yun. Ang isang bagay, sabi pa ng, ito gagamitin ko ang principle ni Bruce Lee. Sabi ni Bruce Lee, do not oppose the force of the enemy. Yan ang sabi ni Bruce Lee. Kaya, use the force of the enemy to destroy him. Kasi ganito daw ang principle. Kapag daw gumagana at tumatakbo ang isang bagay, mahina yan. O ibig sabihin, napunan nyo, na ang sasakyan, mahirap itulak pag nakasteady. Itulak, no? Pag gumulong na siya, ba't ang gaan? Di ba? Minsan nga, daliri mo na lang, pwede mo itulak eh. Kasi gumagana na. So kapag ang kalaban mo raw sumuntok sa'yo ng ganon, pag inupos mo yan, pati ikaw masaktan. Kaya ang gawin mo daw, kunting slide lang. Principle ng karate yan. Pag sinuntok ka, may pwersa yan. May pwersa yan. Pag hinarap mo yan, knockout ka talaga. So ang gagawin mo habang paparating yung kanyang hataw sa'yo, medyo tagilid ka ng konti, and then just a small force, matabi mo yan. Hindi yan tatama sa'yo. Anong mangyayari? Ang buong katawan niya, dadalhin niya doon. Ay di, siya ngayon ang matumba. Di ba? So parang ganun lang po yun. So, there are strategies tayo na mapag-aralan. Pero, it starts with our understanding. We cannot let the church rise above us. Tandaan po ninyo yan. Kahit sa inyong mga sarili, no? Sa inyong pamilya. Now, number 3, tandaan natin, no? You cannot produce consistently on a level higher than your leadership. In other words, your leadership skills determine the level of your success and the success of those who work around you. Now, leadership number 3 can be taught. Pwede po yan maituro. No? So, pagka tinignan po natin, na pwede po yan na ma-develop. Sabi pa nila, meron pong mga born, pagkagising mo parang may leadership ka na. Pero sa totoo lang, pare-pareha po tayo nang galing sa sanggol. And then at the same time, pare-pareha po tayong nag-angat sa buhay, pero may iba-iba po tayong karanasan. Pero ito lang ang shortcut. Bakit pipiliin ka na leader sa classroom? Palagay ninyo. Sino sa inyong may karanasan doon sa classroom ninyo, and then sa mga grupo-grupo, ikaw ang piniling leader. Bakit? Bida-bida. Pag bida-bida ka, mas marami ka magkalaban. Ito shortcut, sa totoo lang. Kapag ikaw ay marunong magsolusyon, pipiliin ka nila. Pag may problema, may ideya ka kaagad, hindi, ganitong gawin natin. Mas maganda itong gawin. Pag nag-agree sila, leader ka na automatic. So, ibig sabihin, leadership is all about thinking and being creative sa solusyon. Pag alam mo kung paano iligtas ang trupa mo, di ba? Kung gera, alam mo kung paano sila iligtas, ang isipin nila, mabuting leader to. Yan. So, pinakauna dito, mga kapatid, marami sa mga pastor, ang akala nila, kahit sa mga ministers, ang akala nila, ang pagiging pastor, dapat magaling ka lang dito mag-preach, magaling ka magturo, kumbaga, may
skills ka sa pananalita, sa pagsasalita, hindi po doon eh. Napakaliit po na porsyento ang speaking engagement ng isang leader. Karamihan po sa leader ay ang paghanap ng solusyon sa problema. So leadership can be taught. So leadership is developed, not leadership is developed, not discovered. Tandaan ninyo hindi po yung bigla ka lang na-discover na may leadership ka. Nag-develop po yun. Okay? Now, the truly born leader will always emerge. Kumbaga, sasabi natin, paglahi kayo ng mga leader, ay talagang mayroon kang genes ng pagiging leader talaga. Pero, para mapanatili ka doon sa leadership, dapat meron kang natural leadership characteristics na ma-develop. Dapat ma-develop ka doon. So, tandaan ninyo na sa isang leader, kapag ikaw ay nailagay doon, ang kailangan mo ay ma-develop mo ang mga pagiging, ang mga karakter, characteristics ng isang leader. So once na hindi ka mag-aral, bababa ka. So kailangan napapanatili mo ang iyong leadership. So, pinakamaganda sa isang leader ay ang nagsisimula sa kanyang sarili ang pag-develop. Kaya nga, meron tayong leadership training kasi dapat magsimula sa atin. Now, sa pag-aaral ng leadership, tandaan natin, maraming mga bagay dito ang maaring hindi natin magustuhan. Hindi natin magustuhan. Kasi hindi natin ito ginagawa. Or, ayaw natin gawin. Kaya hindi mo magustuhan. Or, nainsulto ka sa iyong sarili. And then, ang mangyayari sa atin, pagiging leader natin, ay maghahanap tayo ng tao na i-blame natin. Sa totoo lang, ang pag-blame ng tao ay isang palatandaan ng isang weak leader. Dapat ang isang leader, kaya niyang tanggapin ang lahat ng setbacks. Ayan. One time, merong isang manager ng sales. Hindi nakaabot sa quota. So, lahat miniting niya. Sabi niya, ito, problema natin. Hindi kayo, karamihan sa inyo, hindi nakarating ng quota. Tuloy, ang buong performance natin, naapektuhan, sabi ng manager. Kung hindi kayo, hindi ninyo ma-improve ang inyong sales sa susunod na araw, i-fire out ko kayo. Yun ang sabi niya. Sabi niya, ito, meron kasi doon na kasamaan, isa sa mga nakasama doon na retired na football player. Sabi niya, ito, di ba? Ikaw, matagal ka sa football. Anong ginagawa pagka hindi nagpi-perform ang mga team? Hindi ba pina-fire out ang mga players? Palitan ng mga players, di ba? Yun ang ginagawa nyo. Sabi ng football player, actually sir, sa amin, pagka ang team ay hindi nagpi-perform, pinapalitan ng coach. Which is right, di ba? Ay, itong coach na ito, hindi man lang. Bakit may mga coach na mga magagaling, di ba, na nakakayanan? So, nasa atin talaga. Bilang mga leaders po, ang nangyayari po sa atin. Now, may mga bagay tayo na pwede naman po nating maiayos, kaya lang, ayaw nating mag-invest. Ito po yung investment. That is why, wala na pong bayad ito para ilagay nyo na sa inyong sariling investment. Yung oras. So ngayon, may 4 na kategorya ang mga leader or level. May 4 na level or categories ito. Number 1, the limited leader. Ayan. The limited, hindi pala.
Ayaw talaga. Ano ba itong nangyari? Saan ba? Dito ako dapat? Diyan bang ano, no? Mali pala. Ayun yung sinasabi. Iba yung tinuturo mo na, ano, na sinisisi mo, di ba? Ito yung palang dapat, oh. Yan. The limited leader. What is the limited leader? The limited leader has little or no exposure to leaders. Ibig sabihin, wala sang opportunity na nakasama sa mga leaders. Yun po yung mga limited leaders. So, kunti lang ang alam niya. So, nakalagay siya sa posisyon pero kunti lang ang exposure niya sa mga may experience sa leadership. And wala siyang training. Little or no exposure sa leadership training. Number 3, has desire, pero may desire siya, oh. May desire siya, pero yung ating clicker, wala talaga, oh. May desire siya na magiging leader. Ibig tandaan sabihin, wala ka mang exposure, wala ka mang nakasamang mga leader, pero, or hindi ka man na training, pero may desire ka na magiging leader, pwede ka pa rin maging leader. Kaya lang, limited ka lang. Di ba? So tanda natin dapat ang tatlong ito, exposure to the leader, exposure to leadership training, at may desire ka na maging leader, ma-acquire mo yan. Can be acquired. Nasa sayo. Nasa atin. Okay? Now, second, the latent leader. What is the latent leader? Ito po. Sige, tuloy na. Hindi gumagana. Just recently seen leadership model. Ibig sabihin, baguhan siya. Nakasama siya sa mga leader. So, parang may natutunan siya sa mga leader. O, tanda ninyo ito marami po ang mga bandang huli ginamit na nagiging assistant muna. Now, for example lang, si Elisha, di ba? Naging assistant muna siya ni Elijah. Kahit itong si Timoteo, naging assistant muna siya ni Paul. Nagkakasama sila. So, na-expose siya sa leadership. And learning to be a leader through training. And has self-discipline to become a good leader. So, ang latent leader na tinatawag, ito yung mga tao na na-expose ngayon lang, bago lang na-expose sa leadership. And then, they learn to be a leader through training. May mga training. Kasi actually, ang ating training, ito? Meron pa po tayong mga activities. Meron po tayong mga gagawin na makakatulong po sa atin na maunawaan natin ang leadership. So, ma-expose ka doon, And you have a self-discipline to become a good leader. Meaning, sa iyong sarili, meron kang desire na mag-improve. Dapat meron tayong desire na mag-improve ka talaga bilang leader. Now, tandaan niyo, tatlong qualification na ito, na qualities, dapat ma-acquire mo yan. Kung hindi mo yan ma-acquire, mananatili ka sa limited leader. Gusto mong ma-promote ng konti, the latent leader ka na, mag-expose ka ng sarili mo sa mga leaders, at mag-join sa mga training, at i-develop mo ang self-discipline to become a good leader. So, ang pangatlo, the learned leader. Ano naman ang learned leader? Ito sila ang mga nakasama na sa mga leaders na nakita niya na ay magaling pala, maganda na ganito. Marami po tayo na nakaranas tayo ng mga leadership models sa ating mga buhay. Kahit sa akin sa ministry, So malaking bagay yung
aking nakamulatan sa aking unang pastor no, nagbaptize sa akin. And I stayed in the church for many years. And nakita ko yung the way he thinks, the way he develop leaders and discipled. Kumbaga naisip ko may mga time na ma-stress ka, ma-pressure ka sa ministry, pinag-iisipan mo na dati ganito palang ginawa niya. Ito yung approach niya dati. So, nagiging model natin yan, no? And has learned leadership through training. And lastly, has self-discipline to be a great leader. So ito na ngayon, medyo umangat na po ng konti. Kung gusto mong mag-improve mula sa latent leader, papunta sa learned leader, dapat ay mag-invest ka ng buhay mo na mag-experience, no? Sa mga kasama ang mga leaders, and pag-aralan mo approaches through training and also self-discipline to be a great leader. Kanina, self-discipline to be a good leader. Tama? Pero, pag gusto mo mag-improve, baguhin mo yung pananaw. Gusto mo magiging great leader. Now, tanda natin, all three qualities should be acquired. Okay? Dapat makuha mo yan. Pag hindi mo yan makuha ang tatlo dyan, ang tatlo na yan, walang tawad. Tatlo yan. Kailangan mo yan para magiging isang learned leader. And lastly, ang dapat mong abutin ay the leading leader. Ayon. Ito na yung pinakamaganda na the leading leader. Okay? I-note ninyo kasi actually maganda ito na mga lessons. Now, kung gusto po ninyong i-review ang ating lessons, mayroon po itong recorded po ito, ano nyo po ito, ma-replay. Now, ano ang leading leader? Ang leading leader ay, number 1, born with leadership qualities. Wow. Paano na lang kung hindi ka pala naipanganak na leader? Pero, parang awit lang, music lang po ito. Meron pong singers na pagkapanganak talaga, umaawit na. No? Talagang, ang ganda na ng boses talaga. Pero meron ding nag-training. No? Yung tinatawag nilang cultured. Pero, nasa atin. Okay? Now, ano pa? Has seen leadership modeled throughout life. Ibig sabihin, may nakita siyang sa buong tenure niya sa Panginoon, may nakikita siyang leader, no? na makita niya, masundan niya, at mahambing niya, no? Sa kanyang sarili. And has learned added leadership through training. Ibig sabihin, kahit na may skills ka pa, kailangan magsikap ka na makatraining ka, no? Bilang isang leader. And you must have a self-discipline to become a great leader kasi wala naman na pong lampas sa great leader. Now, take note. 3 out of 4, dito pwede ka tumawad. 3 out of 4 of these qualities are acquired. Ang hindi mo lang dito ma-acquire kung wala sa'yo, number 1, born with leadership qualities. Yun lang ang posible dyan. Pero kahit 3 lang dyan, ay pwede kang maging great leader. So those are the 4 levels of wala pa rin. Ano ba ito? Ayan, dito na nga ako. Okay, 4 levels of leadership. So, saan mo gusto dyan? Yung wala sa TV? Gusto nyo, no? Huwag na kayo mag-desire ng lampas doon kasi sa Panginoong Hesus na po yun.
Pag dito po tayo, wala pa kayo sa TV dyan, iangat yung sarili nyo doon kayo kahit malang sa limited leader na lang muna. Ha? Tapos akyat lang ng akyat. Itong susundan ninyo. Ito yung mga qualities na ito. Okay? Now, merong mga confusions between hindi pa. Ayan. Confusions over the difference between leadership and management. O, ito na ngayon. Pag-usapan natin, anong pagkakaiba ng leader sa manager? Ano bang iba? Anong kakaiba sa leadership at saka management? Now, tandaan natin na pwede kang maging manager na wala kang leadership. Pero tingin ko napakahirap na manager ka, na mag-leader ka na hindi ka marunong mag-manage. Okay? Now, ito, tingnan natin. Leader managers versus ordinary managers. Pag sinabi nating leader managers, ito yung sinasabi ko, na may kakayahan ka mag-manage at ikaw ay may leadership. Ang isa naman, nag-manage lang kasi inabot niya yung na yun. Di ba marami sa atin nagre-reklamo? Pangit itong gali ng manager na yan eh. Kaya ayaw ko yung manager na yan eh. Di ba? May mga ganun tayo. Ba't ganyan itong manager yun? Padikit lang kasi eh. Kumbaga, yung sinasabi na sip-sip kasi kaya nag-manager eh. Pero hindi naman magaling na manager. Lalo na sa mga lagi ko ito naririnig sa mga call centers. May mga call centers na magaling ang manager. Meron namang call centers na meron namang iba kahit sa ibang trabaho, hindi magaling ang manager. Pero ang the best na dapat ma-develop natin ay ang pagiging leader manager. Anong pagkakaiba? Number 1. Leader managers, ito yung leader managers, ang ordinary managers, opposite lang po nito Number 1, leader managers are long-term thinkers. Okay? Who saw beyond the day's crisis and the quarterly report. Ibig sabihin, pag ikaw ay leader manager, mas malayo ang iyong tinitingnan. Pagka ikaw ay nag-deal ng isang problema ngayon, ang tinitingnan mo ang mas malayo pa na epekto. Ayan. Yun po yung mga leader managers. On the other hand, pag ordinary manager ka, opposite lang po yan. Ibig sabihin, doon ka lang sa kung anong report. Ngayong araw, kailangan magandang report. Ngayong araw, magandang report. Ordinary manager ka lang. Ibig sabihin, kaya mo, pinapagana mo yung mga tao para magkaroon ng magandang report ngayon, pero the next day, ibang usapan naman. Pero kapag ikaw ay leader manager, long term ang iyong iniisip. Number 2, leader managers interest in their church. Kung nga gaya natin, ilipat natin sa church kasi church leadership nga ito. Interest in their church do not stop with the department that they head. Kung sila yung hindi lamang doon sa department na meron sila. Pag ikaw ay leader manager ka na type ng isang minister or ng isang leader, you want to know how all the church departments affect one another. So, ibig sabihin, hindi ka lang yung sarili mo lang yung tinitingnan mo. Kapag ikaw ay leader manager, ang tinitingnan mo ay ang epekto ng bawat department sa ibang department. Ang department mo sa isang department, anong epekto? So, for example, dito sa church, may ladies and men's department. So, ang ladies and men's department, hindi sila dapat mag-isip lang para sa kanilang sarili. So, dapat maging ang kanilang mga programa ay hindi dapat nakaka-apekto kagaya niyan sa youth department. Gayon din ang youth department, dapat nag-iisip din sila. So, kung gawin natin to, baka ito ay magka-problema tayo sa schedule ng ladies and men's. So, everything ay iniisip mo na as one body, kayo ay nagtatrabaho at hindi kanya-kanya. Hindi kayo dapat hiwa-hiwalay. Alright? Now, number 3, leader managers. Ikaw na lang dyan, Sther. Leader managers put heavy emphasis on vision, values,
and motivation. Pag ikaw ay leader, manager, may vision ka, nagbibigay ka ng emphasis sa values. Ibig sabihin, yung attitude ng tao. Mahalaga po sa isang church na meron po tayong vision, pero ang vision dapat should be coupled with good attitude and character. Dapat maayos ang ating pananaw. Dapat maayos ang ating pag-uugali. Yun po yung values na tinatawag. Ano po? So, kailangan, kasi mahirap eh. Mahirap na may vision tayo, pero may mga kanya-kanya silang gusto, may mga kanya-kanya silang gagawin. Paano gawin natin? Wala tayong magawa. No? At maliban dyan, mayroon kang vision, maayos ang attitude. Kaya nga ang church na hindi magandang attitude, naku, napakalaking problema talaga. Ang bigat sa kalooban. Ang bigat sa isip. Sa totoo lang, pag hindi maayos. Pero kapag maayos ang mga pag-uugali, minsan mapupuna namin yan. Ang ganda ng spirit nitong mag-asawa na to. Ang ganda ng spirit nito ng taong ito. Diba? Kasi ang attitude napakahalaga. Nakapuna-puna kasi ang attitude. At tandaan ninyo ito hindi po mahalaga ang iyong talento ikumpara sa attitude. Hindi mahalaga ang iyong knowledge kaysa sa character and attitude. Kahit sa ulado mo yung Bible, pag hindi magandang attitude, hindi magandang character, lahat yan ay walang mapupuntahang mabuti. Kahit talentado ka, kahit kaya mong kumanta habang nagigitara, habang nagdadrum at habang nagki-keyboard. Pero pag mali ang iyong attitude, walang silbi. Walang silbi. Kaya nga sa mga musicians natin, mga singers, dinidevelop natin sa kanila yung tamang attitude at kasi karamihan talaga ng mga artist may attitude. Maganda sana kung good attitude. Ang iba, bad attitude. Kaya dapat medyo maiayos yan. Sabi pa nga ni Brother Nemi, kahit saan ako mapunta na simbahan, isa sa mga sakit ng ulo ng mga pastor, ang mga musikero at ang mga sa music department. Dahil pag artist talaga, may sariling mundo. Tama ba ako? Hindi. Hindi, pero actually, kahit sa amin, sa visual arts, may mga kasamaan talaga ako na parang weird, sobrang weird talaga. No? Bahala sila kung anong minsan hindi naliligo, minsan ang mga buhok nila kung ano-ano mga pinagagawa, mga tattoo, mga kung ano-ano. Pagka tinanong mo, well, that's my freedom kasi ganun ang nasa isip ng mga artist eh. Diba? May sariling mundo, so may freedom sila. Ano sila sa akin kasi formal akong mag-attire eh. Wala, pagka nagkasama-sama kami, parang ako yung manager nila eh. Sila yung mga artist ko. Sabi ko naman, ako gusto ko kasing normal lang akong tao. Ayoko yung talagang kapuna-puna ka ba talaga? Dapat kung mapuna ka man sa mabuting bagay. Hindi doon sa masama. Now, again, tandaan natin. It is not what you can do ang mahalaga. Ang mahalaga po dito, anong klaseng tao ka. Kasi ganito yun, ang attitude at ang karakter, nare-reveal po yan sa pressure. Nare-reveal yan sa mga problema. Sa mga circumstances. May mga tao na ang tagal-tagal na sa church, kunting diferensya lang, backslide agad. Diba? Meron mga tao na naalala ko nga one time, may isang brother na sa church nila, talagang pinalayas na siya. Pero sabi niya, bahala kayo, basta ako, sisimba ako. At talagang binuhat na siya at nilagay sa labas. Pero sa atin, tandaan natin, ang ating pag-uugali ay isa sa mga magdadala sa atin sa tamang level. Kasi ganito yun eh. Maaring nagbago ang mga kapaligiran mo. Mga taong dealing sa'yo, yung pag-ano sa'yo, hindi mo kasi makontrol yun.
The only thing that you can control is yourself. So dapat ikaw magde-decide ka sa sarili mo at kaya mong mag-decide. No? So, yan po ang pinakamalaga, no? Na you have, and number 4, the leader, manager, have strong political skills. So, hindi po politiko na sinasabi. Pag sinabi nating political will, ibig sabihin, may desire siya to cope with conflicting requirements of multiple constituents. Ibig sabihin, pagka ikaw ay leader ka, meron kang kakayahan na ma-implement. Para bang ayaw nila ng weak leader. Ang weak leader yung hindi man lang ma-implement yung mga bagay na kailangan. Pero kapag kahit mahirap na implement mo, ay you have a very strong political skills, especially dealing with other people with different kind of thinking. Ibang klaseng ugali, ibang klaseng pananaw, ibang klaseng dapat marunong ka mag-handle niyan. And number 5, leader managers don't accept the status quo. Ang tanda natin, pag sinabi natin status quo, steady, walang movement, as is. Pag ikaw ay leader manager, hindi ka kampante dyan. Hindi ka komportable na wala man lang pagbabago. Now, think about this. Knowing how to do a job is the accomplishment of members. Okay? Kung ikaw ay supervisor ka, ikaw manager ka, para malaman kung paano gawin ang, for example, ang paglilinis, trabaho po yan ng iyong constituent or kaya ng iyong member or ng iyong subordinate. Showing others is the accomplishment of a teacher and instructor. So, ang pag-alam kung paano gawin, trabaho yan or accomplishment yan ng isang member. Ang magpakita kung paano gawin, trabaho po yan ng isang teacher and instructor. But making sure the work is done by others is the accomplishment of a minister manager. Ayan. Bibig sabihin, pagka ikaw ay pastor ka, magaling ka mag-manage, kaya mong i-determine na nagawa talaga, magagawa talaga ito. Pero ito ang pinakamaganda. If you inspire others to do better. Ibig sabihin, hindi lang yung parang kung ano lang kaya nila, kaya mo silang i-inspire na magiging mas magaling pa sila at may matutunan sila at mas magiging mabuti silang mga tao at manggagawa, that they can do greater works is the accomplishment of a minister leader. Yan. Yun yung pagkakaiba ng manager sa leader. Ang leader, nililid mo yung tao na mas magiging magaling pa or mas magiging mabuti. Right? Now, tanda natin, in every age, there comes a time when leadership must come forth to meet the needs of the hour. Sa bawat panahon, tandaan po ninyo ito, dumarating yung mga panahon na mga ngailangan ng leader. At kung sino ang nakahanda, siya ang mailagay. Kaya magtataka kayo, minsan may gusto ko, pwede ito. Pero may mga pagkakataon na hindi gumagana. Meron namang pagkakataon na hindi sumagi sa isip mo ang isang tao, pero siya pa ang nailagay doon. Yan. Because in every age, there comes a time when leadership must come forth to meet the needs of the hour. Now, if you are ready, if you are prepared, ikaw ang mailagay dyan. Alright? Now, pakinggan natin ang challenge ni Mordecai kay Queen Esther. Na sometimes, pag sa atin bilang leader or magiging leader or sa atin ngayong kalagayan, marami tayong iniisip na mga dahilan na hindi pwede. Ibig sabihin, mga bagay na dahilan na hindi tayo magiging effective, hindi tayo productive. Pwede tayo mag-isip ng maraming dahilan dyan. Kasi ganito yon, kasi ganito yan. Paano kasi? Meron pa nga akong nakausap na pastor.
Sabi ko, kumusta naman pastor dito? Yung mga ano nyo, church services nyo. Ang tinutukoy ko sana na kung during services ba mga ilan ang mga nag-a-attend din. Sabi niya, alam mo maganda sana ang worship namin kung may drums lang kami. Wala kasi drums eh. Kaya mahina ang worship. Pero iniisip mo, ang worship nandiyan sa drums. Oh, anong espiritu ng drums ang meron diyan? 'Di ba? Now, tandaan natin mga kapatid na sa isang bagay na hindi gumagana, huwag kang maghanap ng mga dahilan na doon mo siya ituro. Bakit? Ang hanapin mo is mga paraan. Yun yung sinasabi nga natin, balik na tayo sa una nating sinasabi, dapat marunong ka maghanap ng paraan, hindi ng dahilan. Yan. Kasi kung dahilan lang, sobrang dami. May dahilan ka na hindi makasimba, may dahilan ka na hindi ka makapag-aral, may dahilan ka na hindi makapag-pray, may dahilan ka na hindi maka-fasting, may dahilan ka na hindi maka-Bible study. Marami kang dahilan, talagang puno ka ng dahilan talaga. Pero bilang isang leader, hindi mo dapat pinag-iisipan yung mga kadahilanan na yan. Ang isipin mo, pamamaraan. Okay, hindi ako masakit ang aking katawan. Anong paraan mo? May paraan ka dapat. Oh. Kunwari, hindi naubos ang oras mo sa, wala kang time to pray and time to study the word. Hanap ka paraan. Kasi lahat ng bagay may paraan yan. Sabi pa nga nila, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ayun. So kung mag-focus tayo sa mga kadahilanan para hindi natin magawa ito, para hindi tayo mag-improve, para hindi tayo magiging hindi mapaganda ang isang bagay, doon ka lang mag-settle down kasi yun tapos na eh. Hindi ka na mag-iisip ng solusyon kasi may naituro ka na. Kumbaga may na-blame ka eh. Pero bilang leader, tigilan natin ang pag-blame ng kahit na sinong member ng ating group or ng ating kung small group man yan, kung Bible study man yan, or ano man yan, hindi po pwede. Ang una nating isipin ang ating mga sarili, no? Na willing ka ba? Willing ka ba magbayad ng presyo? Kasi may presyo yan. No? Itong payo, ito na malapit na tayo magtapos. Ang sabi ni Mordecai kay Esther, di ba naalala niyo yung kwento ni Esther? Si Esther naging reyna. Si Mordecai nagiging daw parang doon lang sa nakalimutan niya actually. Sa tutulan nakalimutan niya talaga. Although na binibigyan niya na lagi ng mga pagkain si Mordecai. Si Mordecai doon sa may gate at bandang uli si Mordecai binigyan ng honor. Ito ngayon ang problema. Itong si Haman gumawa ng paraan na magkaroon ng decree na ang lahat ng mga Hudyo patayin. Nung marinig ito ni Mordecai, nag-fasting siya, pinunit niya ang damit niya, nagpalit siya ng sako, umupo siya sa abo, nilagyan niya ng abo ang ulo niya, at nandun mismo sa harap ng palasyo, nakikita siya ni Esther doon sa kwarto ni Queen Esther. Pinadalan siya ng mensahe sa kay Hatak na isang Chamberlain ni Esther at pinadala ng damit. Sabi ni Mordecai, hindi niya ba narinig? Hindi niya ba alam na merong decree na sa ganitong araw, ganitong panahon, ay papatayin ang lahat ng mga Hudyo? Hindi bumalik si Hatak. Ang sabi ni Esther, sabi niya, sabihin mo kay Mordecai na wala akong magawa sa ngayon. Wala akong magawa kasi hindi pa ako pinapatawag ng hari. So bumalik si Hatak. Ang sabi ni Mordecai, sabihin mo kay Esther na yan. Itong sabi niya, for even if you are completely silent at this time, wala ka mang gagawin. Relief and deliverance shall arise to the Jews from another place. But you and your father's house shall be destroyed. Ibig sabihin nito, sabi pa ni Mordecai, and who knows
whether you have come to such a royal position for a time such as this. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa ating mga pagkakataon, sabi pa ni Mordecai, ang ibig sabihin nito, sometimes sa ating mga sarili, marami tayong dahilan na hindi tayo magamit ng ating Panginoon. Marami tayong dahilan na hindi tayo pwedeng mag-take ng responsibility. Hindi tayo pwedeng mag-take ng mga leadership loads at mga assignments natin dahil marami tayong dahilan. Pero sabi ni Mordecai, kung ayaw mo, pipili ang Diyos ng iba. Kaya ibig sabihin yan, mga kapatid, kapag ang Diyos ay tumatawag sa atin na magiging leader, pag-isipan nating maigi. Dahil kung ayaw mo, may kukunin siyang iba. Pero ikaw, paano ka? Yun ang tanong ni Mordecai sa kanya. Dahil sa atin, mga kapatid, maraming mga tao na, kumbaga kung si Moses pa, marami siyang dahilan. Kung si Gideon, marami ring dahilan. Sabi niya, wala kong mahirap lang kami. Kami pa yung pinakamababa na tribo. Pero mga kapatid, tandaan po natin, kapag hindi natin i-take ang challenge ng ating Panginoon sa atin, ang mga bagay sa pagiging leader natin, kukuha ang Diyos ng ibang tao na maging leader in your stead. Na dapat sa'yo yun. Dapat ikaw yun. Kaya lang, ayaw mong kunin. At sabi nga ni Mordecai, at who knows, na nilagay ka ng Diyos sa ganyang pwesto dahil sa ganitong sitwasyon. Ibig sabihin, mga kapatid, kagaya niyan, there is, next slide, therefore there is no potential leader who does not find his or her time. Ibig sabihin, mga minamahal, meron pong panahon na nilagay ka ng Diyos sa isang pagkakataon na ikaw ay magamit na magiging isang leader. And tandaan natin, kung ayaw mo, may ihanda ang Diyos na iba. Pero bakit hindi ikaw? Dahil sa totoo lang, mga kapatid, tandaan po natin ito. Dalawang bagay lamang ang pwedeng mangyari sa isang tao. Isang subordinate at isang superior. And those who are willing to pay, they become superior. And those who do not want to pay, they become subordinates. However, mga kapatid, sa ating pagiging leader, tandaan po natin ito, na tayo ay nandito para sa purpose ng ating Panginoon. And who knows, inabot kayo sa ating pong mga mahal na nagjo-join online. Alam ko pwede kayong magtrabaho ng ibang bagay ngayong gabi. But who knows that God brings you in this moment to awaken your mind para mabuksan ng iyong kaisipan na meron ka palang potensyal na magagamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi ako naniniwala na merong taong tinawag ang Diyos na walang magagawa. Tandaan po natin ito, God never created anything that has no purpose. At the same way, God never called somebody that He knows He cannot use for His glory. So lahat tayo, mga kapatid, kalimutan natin ng ating mga weaknesses. Do not focus on what you cannot do. Focus on what God can do through you. Hallelujah! Bago po tayo magtapos, let your mind and your heart come to the presence of the Lord and let us all stand for a moment, mga kapatid. Hallelujah! Who knows that you are called in this time for this purpose? That God has laid to you greater ministries. But you cannot bring yourself there. Nobody can bring you there except you accept the challenge and prepare yourself to be a greater leader
for the expansion of the kingdom of God. Hallelujah. Why don't we ask God to lead us right now and tonight? Hallelujah.